beloved Boss Mike Cervera. Ang bayad ng hospital bill ni Ate Guy. Abay, maraming salamat. Total naman sangay din yan ng pamahalaan. Tulad din ng NCCA kung saan ginawa. Teka muna, sabi, kung PCSO ang nagbayad sa bill sa hospital nitong si Ate Guy, nitong si Nora Honor, mga kababayan, abay wala namang problema, di po ba? Walang problema. Di ba? Kasi sangay din naman ng gobyerno yan. Pero hindi ho. Oo. Hindi pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na ang PCSO ang magbayad o tumulong kay Ate Guy. Bakit ho, mga kababayan? Dahil si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpaabot. Lahat, mga kababayan, bayad! Matindi, mga kababayan. Diba? Saan kayo nakakita ng ganyang Pangulo? Eh, kahit kay Digong, wala kayong malalaman at matatandaan na ganyan. Sasabihin yan, punta kayo sa Malasakit Center. Sa Malasakit Center, paglapit ninyo, hihingi pa kayo ng tulong sa PCSO at saka DSWD. O, ganon. Pinahirapan pa kayo, ano? Ang dami-dami pang daanan. Minsan, mga kababayan, sasabihin pa sa inyo ng Malasakit Center, pumunta ka dun sa DSWD. Pumunta ka dun sa PCSO. Kita mo? Masabi lang na nakatulong. Dumaan ka pa ron. Sa totoo lang, pinagod ka lang nun. Pagod lang ho yun, mga kababayan. Yung pupunta ka Malasakit. Tapos ituturo ka, punta ka dun sa DSWD. Punta ka dun. Saan? Sa PCSO. Walang ya, mga kababayan. Pero, eto, nakakapagtaka na hindi natin alam. Si Pangulong Bongbong Marcos, mismo, galing sa kasarili niyang pera, yung itinulong, kanino? Kay Ate Guy. Ito na, tuloy natin. Waran ng pagiging pambansang alagad ng sining ang ating superstar. Gusto ko sanang kontrahen yung text na ito. Pero mas minabuti ko na makausap si Miss Imelda Papin na isa po sa mga directors ng PCSO. Opo, si Imelda Papin po ay isa sa director ng PCSO. At ang general manager po dyan, wala pong iba kung hindi po yung nagdemanda kay Maharlika. Ano po, si General Manager Mel Robles, isa rin hong matulungin na tao. Alam nyo po ba na napakarami na ho nating natulungan na mga kababayan natin na nagkasakit, mga kababayan, na nilapit natin dyan. Oo, alam ng mga vlogger yan. Yung mga pamilya ng mga yan, yung mga kakilala, tsuhin, tsahin, kapitbahay, kaaway, chismosang kumare. Isa, nagulat pa ako, pati kabit eh. Oo, mga kababayan. Bakit ito? Mga kababayan, natutulungan po ng PCSO at mabilis. Ang bilis tumulong yan. Ganun po, hindi lang ho sa ating kundi sa napakaraming mga kababayan natin. Araw-araw mga kababayan, napakaraming tinutulungan ng PCSO. Malupit po yan, malupit. Antindi ng pagtulong yan. Tuloy. Nagkausap kami, kaharap kayo. Ang sabi ko, meron lang akong gustong linawin. Sa anumang panayam, meron ka bang sinabi na PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Honor? Wala po, sabi niya. Ako rin kasi wala ako napanood. Totoo yan. Wala ho, mga kababayan. Mga kababayan, sabi ni Aichang, magdadalawang libo na ho tayo o 430 pa lang daw ho yung like. Baka naman Alicia Duran, live na live tayo live na live. Tuloy. Wala hong ganun, wala nga tayong nabalita eh. Akala nga natin si Sarah tumulong eh. Ito ba? Tigil muna natin saglit. Walang nagla-like no? Ay, mga kababayan, di po ba? Yung mga DDS, akala nga nila si Sarah eh. Wala stick na yan, mga kababayan. Akala mo naman talaga, si Sarah tutulong yon? Naku, nung ka na tumulong si Sarah, maniwala kayo sa akin. Bakit ho? Matakaw sa pera yon. Oo.
kulang na lang kainin ni Sara lahat ng pera sa ano ha? Lahat ng pera ng pondo ng bayan Oo. Di ba? Sige tuloy. Wala akong napanood, kaya kailangan kong balansin itong istoryang ito. Wala akong napanood. Shoutout nga pala kay Tita Christy Permin. Oo, ha? Oo. Pera muna ng video ni Ate Tita Christy Permin. Alam nyo naman. Ha? Kung meron hong pambansang Marites, mga kababayan, eto ho yung OG. Oo. Ano po, si Yang Gasa, mga kababayan, yun ano lang yun, ha? Self-proclaim. Pero kung sino talaga ang pambansang Marites, mga kababayan, eto yan. Sino? Si Tita Christy Permin. Wala nang iba. Tuloy. Eto na, mga kababayan. Ang tanging napanood ko yung sinabi sa kanya ni Guy na maraming salamat yung text. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang buhay at hindi mo ako pinabayaan. At tinupad naman ni Imelda Papin yung hiling ni Guy na huwag mo akong pabayaan. Kita nyo Chris Jr. Thank you naman. Buti na lang. Sana all! Sana all talaga, no? Chris Jr., no? Naka-like na lahat. Kulit talaga ako, boss. Eto na. Tuloy! Hindi kita pababayaan at hindi siya talaga pinabayaan ni Director Imelda Papin. Ito po ang kwento. Yan. Ayan yung kwento. Bakit? Sino ang sangkot sa pagtulong kay Nora Honor? Tuloy. Tita Christy. Sino talaga kako anak ang nagbayad ng hospital bill? Nung makausap kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na mga kababayan. Ayan na nabanggit na si Pangulo, mga kababayan ang nagbayad ng hospital bill. Nung makausap kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung nagkausap kami ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko sa kanya, President, ako na po ang bahalang umayos ng hospital bill ni Nora. Kita nyo President, Mr. President, ako na ang bahalang umayos sa hospital bill ni Nora Honor na ating kaibigan. Mga kababayan maliwanag yan. Dahil nga po idadaan ho yan sa PCSO. Ano po? Ano sabi? Ano sabi ni Pangulo? Ano sagot? Ng hospital bill ni Nora. Ay hindi pwede. Huwag. Sasagutin ko yan. Ako ang sasagot yan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbayad ng hospital bill ni Miss Nora Honor. Hindi Grabe, po mga kababayan. Kita nyo? Hindi ho PCSO. Hindi po si Sara Duterte, hindi po si Bongo, at lalong-lalo na, hindi po si Amy at si Camille Villar. Mga walang ya, bilyon-bilyon ang ginagastos nila sa pangangampanya. Pero etong hospital bill, mga kababayan, hindi man lang sila umambag kahit papano. Diba? Siyempre nga naman, mga kababayan, diba? Ano nga naman mapapala nila dyan? Diba? Sasabihin naman, ano mapapala namin dyan? Kung yung 800,000 na aking itutulong dyan, gamitin ko na lang sa pangangampanya ko. Pambabayad ko na lang. Sabi siguro ni Camille Villar. Ipambabayad ko na lang sa mga boto. Ayun, pinatawag mga kababayan, ng COMELEC, inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag. Ay, nako, mga kababayan ko. Diba? Sige, tuloy. CSO. Wala pong sinabi si Miss Imelda Papin na please sagutin ko yan. Ako ang sasagot yan. Kaya Bongbong Marcos, ang sabi ko sa kanya, ang nagbayad ng hospital bill. Nung makausap kami ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi ko sa kanya, President, ako na po ang bahalang umayos ng hospital bill ni Nora. Ay hindi pwede. Huwag. Sasagutin ko yan. Ako ang sasagot yan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbayad ng hospital bill ni Miss Nora Honor. Hindi po PCSO. Maliwanag ho yan Hindi ho dinaan sa PCSO yung itinulong ni Pangulong Bongbong Marcos na po pwede naman po kasi. Ano po, may pondo naman po ang PCSO. Kaya lang sa kabutihang loob ni Pangulong Bongbong Marcos,
wag nang bawasan ang pondo ng PCSO. Ibigay na lang, itulong sa ibang tao. Kung ano man ang kailangan ni Nora Honor, dahil naman ito ay isa sa kanilang mga tinitignang, naging national artist na po ito. National artist naman ho, itong si Nora Honor, baka pwedeng ako na lang bahala. Diba? Oh, yun ang nangyari, mga kababayan, no? Malupit, di po ba? Oh, sige, tuloy. Wala pong sinabi si Ms. Imelda Papin na PCSO ang nagbayad ng hospital bill. So napakalinaw po yan. Kaya yung nag-text, sana maunawaan mo rin na direct from the horse's mouth. Itong sinasabi namin, walang sinabi si Imelda na PCSO ang nagbayad ng mga nagastos sa ospital ni Miss Nora Honor. Eto naman. Malupit, mga kababayan, ha? Ayan, ha? Napakaliwanag. Ibang klase si Pangulong Bongbong, ano? Ha? Diba, mga kababayan? Eto na! Ha? Ang tawag dyan, kabutihang loob. Nino? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Eto, dagat! Ha? Eto! Tulong ni Pangulo! Ang galing-galing! Tuloy! Kasi dito siya benepisyo bilang national artist. Nakakuha po kami ng dokumento mula po sa NCCA. Ito po yan. Kapag po pala ang isang personalidad sa kanyang hanay ay itinuring na at pasado na talaga, permado na ng Pangulo na isang national artist, agad-agad 200,000 pesos po ang kanyang mapapasa kamay. Grabe, no? Cash allowance at benefit ng mga national artists para sa mga buhay na awardee, minimum cash award na 200,000 tax free. Bombo po, 200,000. Minimum lifetime monthly. Naku, mga kababayan, 50,000. Naku po, laki rin, ha? Mabubuhay ka na ng maayos niyan. Medical and hospitalization benefit na hindi lalagpas sa 750,000 kada taon. Grabe, no, mga kababayan. So, kasama na lahat yan. Mga gamot mo, maintenance, at marami pang iba. Para sa mga dedo na, naku, eto na. One time, minimum cash award na, 150,000 sa legal na tagapagmana. Sino? Hindi naman si Matit, si Ian ho, ang totoong anak, Si Matit ho, ampon yun. Diba? Ampon yun. Si Lotlot, Si Lotlot ba? Mga ampun din no? Ampun din yun Si Ian lang ho, ang totoong anak. Anak ho ni Boyet de Leon, Christopher de Leon. Kanino? Kanino? Kay? Nora Honor! Yun! Di po ba, mga kababayan? Sige tuloy, maraming hindi nakakaalam yan. Bakit mga kababayan? Bakit maraming hindi nakakalam? Hindi naman ho tayo para-parehas ng edad. Diba? Iyan lang, ang alin. Yun na nga. Diba? Iyan, si Iyan lang ang totoo. Aminado naman si Boyet de Leon dun Kaya nga yung pangalan ni Christopher Ian de Leon ay hango sa Christopher de Leon. Boss Mike, pantay-pantay na ngayon ang hatian. Basta legal and talaga ba? Naku! Swerte pala ng mga magiging anak ko pa. Kaya siguro kailangan ko nang ibenta kay Jojo Chavez yung ilang ari-arian ko. Ito na, tuloy! At anong susunod? At ang susunod, yung monthly na 50,000 cash at yung 50,000, na lang, yung Grocery miscellaneous. allowance. Miscellaneous. So 100,000 monthly po ang tinatanggap ng national artist mula sa NCCA. At ikatlong napakahalaga po, meron pong nakalaan ng 750,000 pesos na medical assistance at para sa hospitalization ng sinumang national artist. At bukod dyan, may life insurance at ang state funeral po. Lahat po ng magagastos sa state funeral ng national artist ay sasagutin ng pamahalaan. NCC. Grabe, no, mga kababayan, no? Kaya kailangan galingan natin.
para magbenepisyo tayo ng ganire, ano, mga kababayan? Para magbenepisyo tayo ng ganire, galingan natin para maging national artist tayo. Siguro, mga kababayan, umpisan na natin sa pagbablog na to. Umpisan na natin sa pagbablog na to, para maging, national artist tayo. Pwede kaya yun? Oo. Eto na, tuloy na. PA ang magbabayad. Oo. Kaya napakaliwanag po, hindi po PCSO ang nagbayad, ang Pangulong Bongbong Marcos po. Yan. At ang binayaran po niya, nagpaalam ako kung po pwedeng sabihin. Tsaka hindi rin naman po may tatago. May makakakilala po ako sa Medical City. At sa Yan, mga kababayan, saksing buhay ang Marites. Bakit ho, kayo mga kababayan? Walang makakatanggi na si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang numero 1 na tumulong. Jean Alvarez, thank you naman. Ano po? Na una, labis-labis na tumulong. Oo. Kay National Artist ba ang vlogger? Yun na nga tinatanong ko, baka pwede. Wala na ho. Hindi na ho nila maitatanggi. At hindi na ho nila maangkin na na sila na naman ang tumulong kay Ate Guy, mga kababayan, kay Nora Honor. Wala na hong ibang makakatanggi. Makakala ninyo, maaangkin pa ba ng mga DDS ito? I-credit na naman ba? I-credit grab na naman ba nila to? Walang iya, mga kababayan. Ganun naman lagi ang style nila eh. Diba? Credit grabber. Ganun. Oo, lalong-lalo na sino? Si Sara Duterte. Tuloy. sabihin din naman 800,000 plus po ang binayaran ng ating Pangulo at ito po ay malaki kaya lang may... Uy! Grabe matindi mga kababayan. 800,000 plus. Laking pera niyan para sa hospital bill siguro sa pang-private private hospital. Opo, di ba? Matindi mga kababayan. Oo. Alam niyo nung araw ng panahon ng COVID, yung bill ko mga kababayan, alam nyo kung magkano? Magugulat kayo. Nung COVID mga kababayan, bill ko sa ospital, umabot ng 1.9 something million. Grabe! 1.9 plus million yung supposed to be na babayaran ko. Alam nyo kung sino nagbayad? Magugulat kayo. Magugulat kayo. Hindi ko nasasabihin kung sino. Tatanong ko muna kung pwede, ito na, tuloy na. Nandun doon, kasama pala si ating bagong-bagong PCO Secretary J. Ruiz. Opo, nandiyan dyan sa tabi. At si First Lady, ito daw ho yung edited mga kababayan na iniintriga ng mga DDS. Edited daw po ito. Itong pakikiramay, pakikidalamhati ng unang pamilya dito kay Nora Honor! Pinayo. Di ba? Romana, thank you naman. Tuloy. Minus sa ganito, minus na ganyan, ibawas ang pagiging senior citizen. Ang naiwan po, 800,000 pesos. Yun. Ilan taon na ho ba si Nora Honor? 63 ba? 64? Nung namatay, ilang taon po? Ilang taon po, mga kababayan, paki-comment naman. Ilang taon si Nora Honor nung nung namayapa po, mga kababayan. Paki-comment po, tuloy. Kaya maraming salamat sa ating Pangulo sa pagsagot sa hospital bills ni Miss Nora Honor sa pamamagitan ni Miss Imelda Tapang. Yun! Kita nyo? 71, 72? Mga kababayan, sa pamamagitan po, mga kababayan, ang nangyari po, pinaalam po ni Imelda Papin. Dahil nga po si Imelda Papin ay matalik na kaibigan ni Nora Honor, ang ginawa po mga kababayan ay ipinaalam kay Pangulong Bongbong. At nung nalaman ni Pangulong Bongbong na ganun yung sitwasyon, dali-dali namang sumagot si Pangulong Bongbong na ako nang bahala dyan. Sa kabila ng sinabi naman ni Imelda Papin na direktor ng PCSO na ako na po mag-aayos niyan sa kanyang bill. Pinapaalam ko lang po sa inyo. Ano sabi at tugon ng Pangulo?
Ako ang bahala dyan, wag mo nang idaan dyan. Yung mga yan, marami pang matutulungan tayong mga kababayan. O, kay Nora Honor, dahil naman yan, national artist, ako nang bahala dyan. Tulong ko na lang yan. Galing ano, mga kababayan, no? Galing ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung ibig ko sabihin sa inyo. O, ano? Oo, cheers, cheers. Ano ba? Oo. Yan po mga kababayan. Ito yan po mga kababayan. Ang totoong pagtulong tao sa puso. Yung pong pagka ibinigay po, ang isang ang kanang kamay, tumulong ang kanang kamay, hindi ho yan pinapakita ng kaliwang kamay. Ganun ho yun. Hindi po yung tinutulong ng kanang kamay, yung kaliwang kamay, meron po daladalang camera, kumaring Pam. Ganyan di ba? Ganyan. Inaabot mo yung isa, tapos yung isa naman, may camera. Yun. Parang si nakulong. Kumaring Pam, thank you naman. Di ba? Yari na naman ang mga DDS na. Diba mga kababayan, ito yung tao talaga ang mga, alam nyo, ganyang mga tao ang hinahangaan ko. Sa panahon ng pandemya, napakaraming tumulong na mayayamang mga tao. Pero hindi ho nila pinapakita at hindi ipinapakita sa camera yung kanilang mga ginagawang pagtulong sa kapwa. Yun po yung totoong pagtulong. Pero mga kababayan, kapag tumutulong dahil lang may camera, nako, ewan ko na lang. Yan po ay isang malaking pagkukunwari. Kapag imbabaw, gano'n, oo. Yan, mga kababayan, di ba? Sabi ni Alicia Duran, may 3,000 na ho tayo mahigit, magli-5,000 na ho tayo. Konti pa lang daw ho yung nagla-like. Tuloy. Sa pamamagitan ni Na? Miss Imelda Tapang, Nako. na direktor po ng PCSO. Ayun. Alam mo, Naku. gusto ko yung pagiging mapagkumbaba niya. Nay, hindi ko naman kayang bayaran yon na ako magdidesisyon. I'm just one of the directors of PCSO. Nako, yan po mga kababayan. Kung inyo makikita ho, lakihan ko lang Yan, naku mga kababayan, ito, napaka matulungin, Ito, nasa gitna ho. Wala nang iba. Yan po yung madalas banat-banatan nila. Gano'n naman ho talaga, di po ba? Kapag ang kawani ng gobyerno ay nakakapagbigay ng tulong para maging magandang imahe ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, anong ginagawa nila, Bulaklak Kabiling? Ay, Chang, Arnold Lopez, hindi ba't sinisiraan nila etong mga ahensya ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Pinupuntirya nila kapag ka nakakapagbigay ng alin na magandang imahe kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginawa nito kay General Manager Mel Robles? Abay, kung ano-anong mga ibinintang dito sa pangunguna ni Rapi Tulfo. Anong ginawa ni Rapi Tulfo? Nasaan na yung mga investigasyon ng hinayupak na yan? Di ba? Walang nangyari. Bakit ho? Kasi wala hong ebidensya. Sagutin ba naman ni Mel Robles na kung mandaraya ako, bakit kailangan ko pang gamitin yung inaakusasyon mo sa akin? Mamumuhunan ako, sabi ni Rapi Tulfo, namumuhunan ka raw ng ng daan-daang milyon. 90 billion, 30 million yata yun. 30 million. Para manalo daw. Sabi, bakit mamumuhunan pa ako? Sagot naman ni Mel Robles. Bakit naman ako mamumuhunan ng 30 million pa? Kung pwede ko naman dayain sa 20 pesos lang. Diba? Totoo naman. Makes sense, diba? Yun mga kababayan. Pinapasag school ko ron, mga kababayan. Ano nangyari? Wala ho. Abay, tumahimik bigla kasi nga ho, walang ebidensya, walang maipakita. Sino? Si Rapi Tulfo. Minsan alam ko, si Rapi Tulfo, si Raulo rin yan Diba? Tulfo, ano nangyari sa'yo? Puro lang
pag grandstanding lang ang alam. Tuwa na naman si Libayan yan. Ano, Libayan? Ganun lang ang tira. Hindi yung puro dakdak kayo ng dakdak. Tapos, maalala ko mga kababayan, tuldukan nyo to. Itong mga pinagkakalat ng grupo ni Libayan, itong mga inang-inang to, abay, sabi tinawagan ko raw, si Libayan, at dapat daw si Libayan ang nasa posisyon ni Atty. Claire Castro. Napaka-fake news niyan. Napaka-fake news niyan. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit kayo na-fact check ng Rappler eh. Dahil talagang mga fake news kayo eh. Fake news peddler kayo. Never ko kayong tinawagan ni isa sa inyo, sa grupo nyo. Yung isa nga, ang daming chat sa akin, hindi ko sinasagot eh. Bakit ko naman sasagutin? Marunong ako umasinta ng tao. Putik na makita ko pa lang yung mukha, hindi na pagtitiwalaan eh. Bakit ako sasagot sa mga chat? Suplado ko, sa totoo lang. Iilan lang ho yung sinasagot ko pagdating sa mga chat-chat na yan. Nakakala nyo. Di ba? Yung mga bata mo, chat ng chat sa akin. Putik na yan. Pakialam ko dyan. Tapos sasabihin nyo, tinawagan kayo, tinawagan ni Mike Cervera si Libayan. Putik! Bakit kita tatawagan? Sino ka ba? Sino ka ba? Ipaliwanag mo nga sa akin kung sino ka para tawagan kita at pag-aksayahan kita ng panahon. Iba to, it's! Iba to, it's! Mike Cervera to, it's! Okay, kengkoy lang ako, pero malalim. Iba to, it's. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon sa inyo. Di ba? Ngayon, nakita daw, mga kababayan, na nag-dinner kami ni Atty. Claire Castro noong panahon na bago daw siya maluklok sa Malacanang, mga kababayan. Ngayon, yun daw yung basihan nila. Kaya daw, ako daw yung naging daan. Mga unggoy talaga kayo, Alam nyo, ako pala kaibigan tao pero pinipili ko. Sabi ko nga sa inyo, yung mukha ni Atty. Claire Castro, malaanghel yun. Yung mga pagmumukha nyo, malademonyo. Putik na yan. Paano ko naman pagtitiwalaan yan, mga kababayan? Diba? Yung mga BTS, tignan nyo mga itsura, malademonyo. Malagurin. Putik na yan. Tapos gusto nyo, tawagan ko kayo? Sino kayo? Utot, di mo ba? Wala akong pakialam sa inyo, no? Mag-vlog na lang kayo. Doon na lang tayo. Si Atty. Claire Castro, wala akong alam dyan kung sino tumawag, sinong tumulay, sino nagpakilala. Wala! Tuldukan nyo na yan! Gina. Di ba? Pinagkakalat ng mga hinayupak. Piruin nyo, ang tatanga talaga, sumasakay sa mga pandali ko, ayan, nabibingwit tuloy kayo. Huwag nyo masyadong seryosohin yung mga binabanat ko rito. Dahil yung mga banat ko rito, walang kasiguraduhan. Tandaan nyo. Kaya kapag pinatulan nyo, masisima kayo. Ayan, nasima tuloy yung mga tanga. Simang-sima sila. Di ba? Mga kababayan, simple lang eh. Diyan na lang kayo, manatili kayo. Ipagtanggol nyo si Sara, yun lang. Kailangan maipanalo nyo siya at maipanalo nyo si Magalong. Dahil pag hindi nyo na ipanalo si Magalong, maniwala kayo. Pagtatawanan kayo ni Takero at ni Coach Jarrett. Ako? Hindi ko ipapakita rito kung paano ko tumawa. Hindi. Tama ba, Arnold Lopez? Kumagat sa fake. Mahilig naman sila sa fake di ba? Tuloy, eto na. Napatid tuloy. Naalala ko yung mga walang yan na yan maliwanag na ho, mga kababayan Basta ho ako,
imbitado sa Malacanang. Tapos, pinadalan ako ng sulat. Oo, ha? Galing kay Pangulong Bongbong. Iniimbitahan ako na pumunta daw kami ni Jen Angeles. Kasi nga daw, mga kababayan, oo, gusto sigurong makakita ng gwapo. Di po ba? Mga kababayan. Sige na, eto na. Pasok! Hindi lang ako magdedesisyon. Ibigay po natin ang kredito. Si President Bongbong po talaga Yan. nagsabi sa akin ha. Hindi ikaw. Kita nyo, ibigay ang kredito kay, kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Tita Christy Fermin. Hindi ho kay Sara Duterte. Hindi ho kay Bongo. Hindi ho kay Bato. Lalong-lalo, hindi kay Digunyo. Bakit ho? Wala namang naitulog yung nayupak na mga yun. Bakit ho, mga kababayan? Di ba? Mas pogi daw sa'yo. Si Jun, ay, oo! Oo! Mga boss ko yan. Sila Nyulo, lahat. Mga boss ko yan, ha? Edsel Ramos, hindi issue yan sa akin. Oo. Mga gwapo lahat yan. May pangit bang May pangit bang BBM defender at pro-government vlogger? May pangit ba? Siguro, kung kayo pro-Duterte, DDS kayo, lamang na lamang ang mga kapangitan. Diba? Nadagdagan pa. Diba? Nadagdagan pa sila. Sumama pa yung grupo ni Libayan. Diba? Totoo yan. Ang pinakagwapo, si Takero. Pinsan namin yun di lalong nadagdagan ng pangit doon, mga kababayan. Sumama ba naman yung grupo ni Libayan Tuloy, eto na. Sasagutin ko yan. At tumawag daw agad si President Bongbong ng isa niyang taon kakatiwalaan para makipag-ugnayan sa Medical City. Ayan. At sabi nga Grabe, mga kababayan, ang bilis ng tulong ni Pangulong Bongbong. Sige, tuloy. po namin, ibigay natin ang kredito kung kanino nararapat ibigay at ihandog. Maraming salamat po sa mga kapwa-artista ng ating superstar. Iba talaga mga artista. Sa panahon ng pangangailangan, hindi nagdadalawang isip na dumamay. Yan ang mga dapat palakpakan. Oo, Naman, mga kababayan. Alam nyo naman, sa totoo lang, mga kababayan. Sa panahon ng mga ganyang pagkakataon, dapat po, mga kababayan, tayo ay nagtutulungan. Di po ba? Siyempre, mga kababayan, nandyan ang Pangulong Bongbong Marcos. Paano pa naman tayo tutulong kung si Pangulong Bongbong Marcos pinakyaw na yung pagtulong? Di po ba? So, ang atin na lang, mga kababayan, ang atin na lang po rito ay maging magandang halimbawa na po sa atin. Tulad ho, ulitin ko yung sinabi ko. Habang buhay pa po ang ating mga minamahal, lalong-lalo na po, ang ating mga magulang, kapatid, o ano paman. Lahat po ng mga bagay na pwede ho nating gawin sa kanila ay gawin na po natin. Lahat po ng mga bagay na pwede nating ibigay sa kanila na makakapagpasaya at kaya naman po natin, ibigay na ho natin. Tulad ko po, lagi ko po itong binibilin po sa aking mga nakapaligid sa akin. Kung kayo, may ibibigay kayong makakapagpasaya sa akin na maalala ko kayo, sabi ko, ngayon nyo na gawin. Wag kayong iiyak kapag ako'y pumanaw. Wag kayong magdadala ng mga bulaklak pag ako'y pumanaw. Wag kayong mag-aabala kung kayo ay nasa malayo, uuwi pa rito para lang ako'y makita sa uling pagkakataon. Wag nyong gagawin yan. Mamamasahay kayo. Mga kababayan. Wala nang silbi. Bakit to? Hindi ko na makikita yan. O umuwi kayo kapag ako'y buhay pat kitang-kita ko kayo na si Bibiag. Si Bibiag, buhay na buhay, nakaharap ko at makamusta, makayakap. Maramdaman ko yung inyong mga halik at yakap, mga kababayan. Yun po yun yun po yung pinakamalaga. Yung mararamdaman pa natin yung kanilang mga presensya, yung kanilang mga totoo na mga, binigyan ka ng kahit na maliit lang na bagay, binigyan nyo ng cash. Ibig ko sabihin mga kababayan, sa mga magulang ninyo, mahal nyo sa buhay, at sa kung kaninong tao kayo, para sa inyo yung mga importante yan, gawin nyo na habang sila'y buhay pa.
Ano po? Our beloved Boss Mike, Boss